Hello, good morning mga ka-senior. Oy, and good morning mga ka-sisters. Binabati ko lahat yung mga kabats ko dyan sa Bicol, sa San Fernando. Balita ko, magkakaroon daw ng reunion alumni. Pero hindi pa ako na-inform. Kung sino man po ang nag-organize, paki-inform lang po ako. Pero kung gaganapin siya ng December 27. I'm not sure kung makakarating ako. Kasi that time ay busy na po ang mga bus. Pauwing Bicol, mahirap nang sumakay. Mainam lang yung mga nandyan sa Bicol, pero yung mga nandito sa malalayo, they're not sure. Ito na naman po ang yung ka-senior, ka-byuda at mga ka-sisters. Vlog. Ito na naman po ako sa paborito kong spot. Yung poso na naman. At yung tubig tangke. Paborito kong spot dito kasi mahangin. Isang sipol ko lang, dumarating yung hangin. Parang nagtatawag ng hangin sa Bicol pag tag-ani, walang hangin. Habang nililinis yung palay, sisipol ka, may hangin na. Ang topic ko pala ngayon ay hindi po ako mahigpit na nanay at asawa. Kasi po, nung nag-aaral yung kambal ko, nung elementary, yung pinsan ko, si Olga Justiniano Tena, shout out. Lagi niyang chine-check yung bag ng kambal ko, sasabihin ni Olga, hoy, boy! Boy kasi expression yung taga-Naga yan eh. Camarines Sur High School graduate. Niya, boy, tingnan mo yung kambal mo, yung bag, ang laman, bato, balat ng candy, at saka sipa. Sipa ng sipa pala yan, wala man lang sulat ang mga notebook at ang libro. Punit-punit na, ay aayusin ko yan pag bakasyon, Olga, huwag ka mag-alala. Dahil hindi yan pwedeng isuli pag hindi inayos. Ganun lagi kami. Kung hindi may nawalang libro, bayad. Walang sulat ang mga notebook, ayusin natin yan. Tayo bahala dyan. Basta okay ang grades. Yan ang sabi sa kambal. Ayokong may bagsak. Basta okay ang grades. Hindi masyadong mataas. Basta pasado. Okay na ako. Dahil ako during my high school and my elementary, hindi man ako ganun katalinuhan. Basta behave lang ako nung nag-aaral ako. Ayun nga, laging ganon. Sa mister ko, hindi rin ako mahigpit. Pag sinabing, a-attend siya ng ganitong meeting, pupunta sa ganito, pupunta ng ganon, hinahayaan ko lang siya. Kaya nga siya pumogi eh. Kasi, okay lang sa akin ang lahat. Sige lang, gora ka lang ng gora dyan. Basta ako, noong time na yon, busy ako sa pagpaparlor. Tapos yun namang kambal ko, nawili naman sila sa paglalaro ng volleyball. Nung elementary sila, shout out sa coach nila si Ria daw, na talagang guide nila. Napakabait na coach na yon. Hanggang mag-high school sila, meron pa silang isang coach. Nakalimutan ko yung anong pangalan. Naging ka-vibes yun ng mister ko eh. Ewan ko, nakalimutan ko na yung pangalan. Eto pa pala, sabi nila, anong secret mo at tumagal ng ganun ang business mo? Sabi ko lang, smile, silent, and humble. Yun lang. Walang iba. Basta ako, papasok ako ng parlor ng 10 a.m., uuwi ako ng 10 p.m. na. Ang edad ng baby ko noon, pagkapanganak ko kay Step, 1 month, yung panganay kong babae, 1 month pa lang, punta na ako sa parlor. Tapos, nung pinanganak ko din si Bunso, si Ivy, 1 month din, nasa parlor na ako. Kasi,
Mahirap yung isa lang ang nagtatrabaho. Yung husband ko lang magtatrabaho, hindi kakayanin. Pag ako nanganganak, nagpapa-breastfeed ako ng 6 months. 6 months, yan. Kasi yun daw ang kailangan ng baby. Paglabas pagbigay sa akin ng nurse sa hospital, kasi yung bunso ko sa hospital, sa Santa Maria Hospital, dede agad sa akin bago bote. Hindi ko agad pinagbote. Talagang breastfeed agad ako. Kahit si Stephanie, yung panganay kong babae, kahit yung kambal ko, 6 months din dumede. Si Roy pala 6 months, si kambal na isa, si Roy. Kasi napakaiyakin, tagal bumitaw sa dede. Si Ray naman, dahil big man siya, kahit nung sanggol pa yan, hindi umabot ng 6 months kasi bitin siya. Ayaw niya ng gatas na konti, kaya binote ko nung magti 3 months na. Bote, ay nako, kontento. Talaga naman, bitin yung isang timpla, 8 ounce. Ay nako, ubos. Tapos nung mag 6 months na sila, si Kambal, sabay na silang timpla. Ayaw na rin ni Roy sa dede ko kasi halos panat na. Wala nang lumalabas na gatas, laro-laro na lang siya. Sabay silang dede, sabay magtitimpla. Eto si Kambal na isa, yung si Ray, matakaw yun. Hihintayin niya pa yung Kambal, yung kanya ubos na dede. Yung yung kay Roy, inihintay niya kung magtitira. Ito namang si Roy, lagi nagtitira ng kahit 2 ounces na gatas. Ibibigay niya sa kambal niya. Mabait yan si Roy sa kambal niya kahit nagsusuntukan yan sa ilalim ng mesa. Ayan po ang kwento-kwento ko paano ako nagpalaki ng anak. Basta nalibang sila sa paglalaro ng volleyball hanggang mag-college sila, nagamit nila yun. Tapos ito naman si Steph, saka si Ivy. Laking parlor yan. Alam yan ng mga kliyente ko kasi habang nagpapadede ako, yung isang customer ko sa parlor, naghihintay. Hoy, tama na yan, dede ka ng dede. May gagawin pa yung mama mo. Kung minsan naman, nasa crib, ayaw paiwan sa crib, gusto karga, bandang uli, may karga na. Yung customer ko na. Di ba nakakatawa? Ang sarap ng hangin. Spot ko to dito sa likod. Titingin po tayo ng kodigo ko. Basta, doon sila lumaki sa parlor, yung 4 na yan. Darating yung twins sa hapon, galing sa school. Doon ang diretso, head out nga namin yung parlor At yung 2 girls, doon din halos lumaki. Kaya comment yung mga kliyente ko na alam nila kung paano ko napalaki yung mga anak ko. Habang yung husband ko naman, may truck ng tubig kami. Nagta-truck naman siya, nagtitinda siya ng tubig. Ay, una pala, nag-tricycle driver yung mister ko. May tricycle kami. Aba, laging sinisinggil ang tricycle. Yung pala pumupogi na pala without my knowledge. Pero okay lang, pasispas. Tapos nung nagka-truck na, lalo pang pumogi. Akala yata yung daming pera ng asawa ko. Sa totoo lang, malakas kumita nun yung truck ng tubig. Nagkamali lang ng paghawak. Hindi kasi ako yung maghahanap ng kita. Hindi. Palibasa ako, kumikita din ako sa parlor. Kaya ganun. Yan po yung kwento-kwento ko ngayon. Kwento-kwento ng buhay nanay. Kwento-kwentong pagpapalaki ng 4 na anak. Nang hindi ko na malayan, nagsilaki na sila ng pagganong-ganon lang. Sana po maging idolo nyo ako. Nagbuhat ng sariling bangko. Natatawa yung manugang ko si Every nasa loob. Sabi ko, yan mo lang ako magdadaldal. Nagmana yata sa akin yung isa kong kambal. Si Ray, mahilig sa daldal. Pero itong isa ko, yung kakambal niya si Roy, tahimik yun. Kahit nung maliit pa yun,
baby pa lang yun na nangingilala yun, hindi yun lumalapit sa iba si Roy. Kahit hanggang ngayon, nangingilala din ng kausap yun, hindi mo basta-basta makikipagkwentuhan yun sa iba. Nako, super. Pero yung kakambal niya, si Ray, super D. Super daldal. O sige na mga guys, sige na mga ka-senior, ka-sisters, bye na. Oh, shout out dyan ha sa mga kabatch ko, yung alumni natin. Bye! Mwah!